Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Nais niyo bang malaman at makilala ng lubusan ang iyong sariling lungsod o rehiyon? Tara! Halina't ating pag-aralan ang mga simbolo at sagisag na magkikwento sa inyong lugar na kinaroroonan. Narito ang ating layunin sa ating aralin ngayon. Inaasahan na pagkatapos ng ating aralin ay natatalakay ang kahulugan ng simbolo at sagisag, natutukoy ang mga natatanging simbolo at sagisag ng mga lungsod at bayan sa NCR, naipapahayag ang kahalagahan ng mga simbolo at sagisag ng sariling lungsod at rehiyon, at ang panghuli nating layunin ay naipagmamalaki ang mga katangian ng ilang simbolo at sagisag ng mga lungsod at bayan o munisipalidad. Ang bawat lungsod at bayan o munisipalidad ay may kanya-kanyang opisyal at natatanging simbolo at sagisag na nagpapakilala sa mga ito. Isang halimbawa dito ay ang lungsod ng Marikina na kilala bilang pambansang kapital ng sapatos ng Pilipinas. Makikita natin ang simbolo o sagisag sa iba't ibang lugar tulad ng Kapitolyo o City Hall, sa mga pangkat o samahan, pati na rin sa mga kagawaran o ahensya ng pamahalaan, mga gusaling pampubliko o pribado at ng lokal na pamahalaan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng simbolo at sagisag? Ang simbolo ay pananda na nakikita sa pamamagitan ng paglalarawan ng anumang bagay na kumakatawan sa nais isagisag nito. Pagmasdan natin ang nasa larawan. Ito ay ang selyo ng lungsod ng Navotas. Ang kanilang ginamit na simbolo ay isda dahil sila ay tinaguriang kapital sa pangingisda ng Pilipinas. Samantala, ang sagisag naman ay isang bagay na nagre-representa, tumatayo o kaya naman ay nagpapahiwatig ng isang idea, larawan, paniniwala, aksyon o kaya naman ng isang bagay. Ito ay nagbibigay kahulugan sa mga natatanging pananda o sa mga simbolong iginuhit. Kagaya ng nabanggit kanina, ang selyo ng lungsod ng Navotas ay isda dahil ito ay sagisag sa pagiging kapital sa pangingisda ng Pilipinas. Isang halimbawa din dito ay ang selyo ng lungsod ng Marikina. Ang simbolong kanilang ginamit ay sapatos dahil ito ay sumasagisag sa pagiging kabisera ng sapatos sa Pilipinas. Mga bata, ano nga ulit ang tawag sa nagbibigay kahulugan sa mga natatanging pananda o sa mga simbolong iginuhit? Mahusay mga bata. Ang tamang sagot ay sagisag. Ang simbolo o sagisag ang kumakatawan sa isang bagay at sa lungsod o bayan. Bawat lungsod at bayan ay may mga simbolo at sagisag na ginagamit upang ipakilala ang mahahalagang aspekto ng kanilang pamumuhay. Mayroong 16 na syudad at isang bayan ang NCR o ang Kalakhang, Maynila. Nais niyo bang malaman ang mga opisyal
at natatanging simbolo at sagisag ng mga lungsod at bayan sa pambansang punong rehiyon? Tara, halina't kilalanin natin ang natatanging simbolo at sagisag ng mga lungsod at bayan sa pambansang punong rehiyon. Ang una nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Parañaque. Tingnan maigi ang larawan. Meron itong 16 na sinag na kumakatawan sa 16 na barangay sa lungsod. Ang kulay na pula, asol, puti at dilaw ay sinusunod sa kulay ng watawat ng Pilipinas. Ang gusali naman ay naglalahad ng kasaganaan at kaunlaran ng lungsod. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Maynila. Tingnan naman natin ang iba't ibang simbolong kanilang ginamit. Meron itong kalasag na sumasagisag sa kasaysayan ng bansa bago dumating ang mga Espanyol. Meron din itong perlas na ang ibig sabihin ay perlas ng silangan. Ang kalahating leon at kalahating dolphin ay sumasagisag naman sa katatagan ng Pilipinas. Ang kulay na pula, asol, puti at dilaw naman ay kulay ng bandila ng Pilipinas. Ang mga alon na ating makikita ay kumakatawan naman sa Ilog Pasig at Looc ng Maynila. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Quezon. Pagmasdan ang larawan. Tatsulok ang hugis ng simbolo ng lungsod ng Quezon. Meron itong 3 bituin na kumakatawan sa 3 pulo, ang Luzon, Visayas at Mindanao, at may pangalan ng pambansang Pilipinas. Makikita rin natin ang monumento ng Pangulong Manuel L. Quezon at kilala rin sa tawag na Quezon Memorial Circle, isang lugar sa Quezon City. Makikita din natin ang kulay na pula, asol, puti at dilaw na kulay ng ating bandila. Meron din itong malyete na simbolo ng katarungan at ilawan na kulay pilak na sumasagisag naman sa karunungan at pag-unlad ng edukasyon ng lungsod. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang bayan ng Pateros. Pagmasdan maigi ang larawan. Ano naman ang masasabi ninyo tungkol sa larawan? Magaling mga bata! Mayroon tayong nakikitang itik at itlog. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Ang larawan ng itik ay sumisimbolo sa pagiging tanyag at kilala sa industriya ng pag-aalaga ng itik na siyang pinagkakakitaan ng mga taga rito. Ang itlog naman ay simbolo na balot na kilalang produkto ng bayan ng Pateros. Ang 10 itlog naman ay kumakatawan sa 10 barangay sa bayan ng Pateros. At ang ilog na ating nakikita ay ang ilog ng Pateros na kung saan inaalagaan ang mga itik. Kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Makati. Tingnan naman natin ang larawan. Ang mga alon na ating nakikita ay sumisimbolo naman sa Ilog Pasig na makikita sa hilagang hangganan ng lungsod. Dito rin kinukuha ang pangalan ng lungsod, Makati na, Kumakati na. Ang kulay dilaw naman ay sumasagisag sa kaunlaran. At ang kulay luntian naman na ating nakikita ay sumisimbolo sa pagpapahalaga sa buhay ng mga taga Makati. Ang simbahan naman na ating nakikita ay sumisimbolo sa simbahan ng Guadalupe o Nuestra Señora de Gracia na pinakamatandang simbahan sa Makati.
Simbolo rin ito ng impluwensya ng relihiyon ng mga Espanyol. Ang 33 sinag sa likod ng skyscraper ay kumakatawan naman sa mga barangay ng lungsod ng Makati. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Pasig. Ang babae na nakikita natin ay kumakatawan sa mutya ng Pasig. Ang idealismo, kagalingan sa lahat ng aspekto, sumasagisag din sa katapatan, mabuting pakikipagkapwa at kagandahan ng lungsod. Ang anyong tubig sa gilid ng babae ay sumasagisag naman sa pag-uugnay ng Ilog Pasig sa lawa ng Laguna at Looc ng Maynila. Ang Immaculate Conception Cathedral ay sumasagisag naman sa isang lumang gusaling lungsod at isa rin itong sentro ng Katoliko Romano. Meron din tayong makikitang pagawaan sa kanang bahagi na nagpapahayag naman ng kasaganaan at kaunlaran ng lungsod. Ang kasunod naman ay ang lungsod ng Marikina. Sa kaliwang bahagi ay makikita natin ang taon na 1630, ito ang taon ng pagkakatatag ng lungsod bilang isang bayan. At makikita naman natin sa kanang bahagi ang taong 1996 kung saan nalagdaan at napagtibay ang charter ng lungsod. Meron din tayong makikitang dalawang bundok na kumakatawan sa bulubundukin ng Sierra Madre at Cordillera na nakapaligid sa lungsod at nadaraanan ng Ilog Marikina. Ang sumisikat na araw naman ay silangang lokasyon ng lungsod. Ang bawat sinag naman ay kumakatawan sa mga barangay nito na noon ay 14 lamang. Sa kasalukuyan ay may 16 na barangay ito. Meron din tayong makikitang kambyo ng makina na kumakatawan naman sa mga industriya at pagawaan ng sapatos ng lungsod. Meron din tayong makikitang sulo. Ito naman ay sumasagisag sa matayog at dakilang layunin ng lungsod na linangin ang yamang tao tungo sa maayos na pamumuhay. Sagisag din ito ng kultura at tradisyong Espanyol. Ang kawayan at gulong ay nagpapakita ng pagiging mapagkumbaba at matibay na pag-uugali ng mga tao. Nagbigay diin sa pagbabago ng lungsod mula sa dating sakahan patungo sa pagiging urbanisado o industrial na sumasagisag din sa paggalang sa kapaligiran ng mga taga rito. Nais nilang manatili ang pagkakaisa at kaunlaran. Ang mga dahon at sanga naman ay simbolo ng kaayusan at kapayapaan. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Mandaluyong. Pagmasdan nating maigi ang nasa larawan. Meron itong 27 bituin na kumakatawan naman sa 27 na barangay ng lungsod. Makikita rin natin sa selyo nila ang dahon o laurel na sumasagisag naman sa pamumuno at katalinuhan. Makikita natin sa ibabang bahagi ang pakikibaka na sumisimbolo sa pakikibaka sa EDSA at kasaysayan ng kalayaan. Ang mga gusali naman na makikita natin sa selyo ay sumasagisag ng pag-unlad at paglilinang. Meron din tayong makikitang araw na sumisimbolo naman sa panimula. At sa gitnang bahagi ay ang kalapati na sumasagisag sa kalayaan at kapayapaan. Kasunod naman ay ang lungsod ng San Juan. Sa ibabang bahagi ay makikita natin ang diwa ng 1896 na patunay lamang na ang San Juan ay saksi ng digmaang Pilipino at Espanyol upang makamit ang kalayaan. Meron din tayong makikitang
Dalawang kabataang lalaki na magkabilang yapos ng inang Filipina. Sumasagi-sag ito sa taas noong pagiging handa ng bayan sa pakikipagdigma. Ang kasunod naman ay lungsod ng Malabon. Suriin natin ang larawan. Meron itong araw na sumisimbolo ng pag-asa at walang hanggang biyaya. Ang mangingisda at bangka naman ay kumakatawan sa isang bahagi ng Malabon na ang karagatan at pangisdaan ang pangunahing industriya. Meron din itong bahay pagawaan o pabrika na ang ibig sabihin ay ang kalupaan ng Malabon ay binubuo ng mga kabahayan at pamayanang industrial na sa kasalukuyan ay patuloy na umuunlad. Meron din tayong makikitang 21 bituin na kumakatawan naman sa 21 barangay na bumubuo sa Malabon. Meron din tayong makikitang simbahan na siyang ugat ng kagandahang asal at moral ng ninuno sa kasaysayan. Ang kasunod naman natin pag-aaralan ay ang lungsod ng Muntinlupa. Ano naman ang masasabi ninyo sa larawan? Tama kayo mga bata. Mayroon tayong makikitang bituin at agila. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Ang siyam na bituin ay kumakatawan sa siyam na barangay ng lungsod. Ang agila naman ay sumisimbolo sa pag-unlad ng lungsod. Kasunod naman ay lungsod ng Navotas. Ang simbolong kanilang ginamit ay isda na sumasagisag naman sa pagiging kapital sa pangingisda ng Pilipinas. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Las Piñas. Mayroon itong organong kawayan na ang ibig sabihin ay pambansang kayamanang pangkultura. Ang kasunod naman ay ang lungsod ng Caloocan. Makikita natin ang monumento nang ibig sabihin ay ang bantayog ni Andres Bonifacio at ng mga revolusyonaryo. Tingnan naman natin ang lungsod ng Pasay. Makikita naman natin ang pakpak at gulong dahil ang lungsod ng Pasay ay kilala bilang world-class destination. Pag-aralan naman natin ang lungsod ng Taguig. Makikita natin sa kaliwang bahagi ang taong 1587 na kung saan ito ang pagkakatatag bilang isang bayan. At taong 2004 naman, ito ang taon kung kailan nalagdaan at napagtibay ang charter ng lungsod. Kasunod naman ay ang lungsod ng Valenzuela. Pagmasdan natin ang larawan. Makikita natin ang timbangan na sinisimbolo nito ang timbangan ng katarungan. Naintindihan niyo ba ang pinag-aralan natin? Magaling mga bata! Para naman sa ating pagsasanay, ay gawin natin ito. Tukuyin ang lungsod na kumakatawan sa bawat simbolo o sagisag. Unang larawan. Ang tamang sagot ay Malabon. Tingnan naman natin ang kasunod na larawan. Anong lungsod kaya ito? Ang tamang sagot naman dito ay Caloocan. Pansinin naman natin ang kasunod na larawan.
Ang tamang sagot naman dito ay lungsod ng Parañaque. Tingnan natin ang pang-apat na larawan. Anong lungsod kaya ang tinutukoy dito? Ang tamang sagot ay Muntinlupa. Tingnan natin ang panghuling larawan. Ang tamang sagot naman dito ay lungsod ng Taguig. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Balikan naman natin ang mahahalagang detalye at tandaan nating mabuti. Ang simbolo ay pananda na nakikita sa pamamagitan ng paglalarawan ng anumang bagay na kumakatawan sa nais isagisag nito. Ang sagisag naman ay nagbibigay kahulugan sa mga natatanging pananda o simbolong iginuhit. Ang simbolo o sagisag ang kumakatawan sa isang bagay at sa lungsod o bayan. Tandaan natin na ang bawat larawan na simbolo o sagisag ay nagtataglay ng kahulugan na mahalaga para sa mga tao sa isang lungsod o bayan. Ang bawat lungsod at bayan o munisipalidad sa sariling rehiyon o NCR ay nagtataglay ng iba't iba at natatanging simbolo at sagisag na nagpapakilala rito. Karaniwang hugis bilog, may larawan at iba-iba ang mga kulay ng bawat sagisag o simbolo. Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, panuto, iguhit sapat lang ang masayang mukha kung sumasang-ayon sa isinasaad ng pangungusap at iguhit naman ang malungkot na mukha kung di sumasang-ayon sa ipinapahayag. Una, magkakatulad ang mga hugis ng lungsod o bayan sa NCR. Pangalawa, ang pangalan ng mga lungsod o bayan ay nakasulat sa logo o simbolo nito. Pangatlo, ang sagisag ay pananda na nakikita sa anumang bagay na kumakatawan sa nais isagisag nito. Pang-apat, mayroong 14 na sinag ng araw na makikita sa logo ng Parañaque. At ang panglima naman ay mahalagang may simbolo ang isang lungsod o bayan upang ipakita ang pagkakakilanlan ng lungsod o bayan. Ngayon naman, tingnan natin kung tama ang ating sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay malungkot na mukha. Sa pangalawa naman, masayang mukha. Ang tamang sagot naman sa pangatlo ay malungkot na mukha. Ang tamang sagot naman sa pang-apat ay malungkot na mukha. At ang tamang sagot naman sa panglima ay masayang mukha. Tama ba lahat ang inyong sagot, mga bata? Magaling, mga bata! At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Binabati ko kayo sa inyong araling natapos at naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata, at hanggang sa muli. Paalam, mga bata!